Naniniwala ako sa Bible pero di sa lahat ng nakasulat. What? To dismiss the Bible is to dismiss God. Kapag binaliwala mo ang salita niya, binabaliwala mo rin ang Diyos. Ito na yung uso ngayon sa atin. Basta I believe in God. I believe God exists. Pero ayoko maniwala sa Bible. Hindi po pwede yun. Sabi sa James 2 verse 19, even the demons believe in God and they tremble in terror. Kahit ang demonyo naniniwala na may Diyos, nangangatal pa sila sa takot. So, ikumpara natin, kung naniniwala ka sa Diyos pero ayaw mo sa Bible, ikumpara natin, sabi sa James 2.19, demonyo, yung ibang tao. Ang demonyo, naniniwala na may Diyos. Yung ibang tao, naniniwala na may Diyos. Pero hindi naniniwala sa Bible. Ano sabi sa James 2? They tremble in terror. Nangangatal pa sila sa takot. Yung ibang tao, hindi. Hindi natatakot sa Diyos. So, mas maigi pa yung demonyo. It's like saying, oh, I believe in God. Pero, minsan lang, pag trip ko lang, I pray to God pag mag-isa ko. Pero kapag kasama ko na yung tropa ko, party-party na, inuman na, balik na sa dating buhay. Or I believe in God. Pero kapag may sakit lang ako, kapag may sakit yung nanay ko, yung kapatid ko, yung pamilya ko, pero kapag okay na lahat, kapag magaling na, balik na sa dating buhay. That's idolatry. You believe in a God. Okay? Small letter G, which refers to fallen angels or demons. That's not the God in the Bible. You are creating a God, small letter G, in your own image. A God that suits you and your lifestyle. The one true living God revealed Himself through His Word. Ang tunay at buhay na Diyos, nireveal niya ang sarili niya sa pamamagitan ng salita niya at kay Jesucristo. So hindi pwedeng naniniwala ka sa Diyos tapos ayaw mo maniwala sa Bible. Kahit nga si Jesus gumamit ng scripture laban kay Satan nung tinetempt siya sa wilderness. So if you say you believe in God, you must honor the authority of the Bible. Katulad ng ginawa ni Jesus. Believing in God without trusting the Bible is like saying na you want relationship but you refuse to listen when other person speaks. Bro, that's insanity. If you believe in God, kailangan willing ka na marinig yung sinasabi niya. Paano mo siya maririnig? Sa pamamagitan ng salita niya, ng Bible. Hindi ka dapat mag-rely sa feelings mo, sa culture, sa tradition. God has given us His Word, so we don't have to guess. Para hindi tayo manghula kung anong gagawin natin dito sa buhay natin. He gave His Word to us so that we can know Him, we can love Him, and we can follow Him. Kaya kapatid, kung nagdududa ka sa Bible ngayon, you pray from the bottom of your heart. I seek God with all of your heart. Sabi ng Diyos, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. God, please reveal yourself to me. Open my eyes to your truth. Kasi you cannot really follow or know God if you reject the very word He gave us to reveal Himself. Hindi pwedeng naniniwala ka sa Diyos pero hindi ka naniniwala sa Bible. Kung yun ang tinuturo ng society ngayon sa'yo, bro, mas maigi pa sa'yo yung demonyo. Kasi sila nangangatal sa takot. Maraming tao ngayon, walang takot sa Diyos. Naniniwalang may Diyos, pero walang takot sa Diyos. Sa way ng pamumuhay nila. So, pray, seek God with all of your heart. God will reveal Himself to you. Amen?